niya, family man siya, eh. May asawa siya, mahal na mahal niya asawa niya. May mga anak siya. Ayaw ni PBBM na masira ang kanyang reputasyon dahil lang kay VP Sara. Kaya mga kaibigan, tinanggihan niya, no, si VP Sara Duterte. At yun nga mga kaibigan, no, nag-alab ang galit sa puso ni Sara dahil sa tindi ng pagkabigo. Bigong-bigo siya mga kaibigan na paibigin si PBBM. Ang akala niya kasi lahat ng lalaki kaladkarin. Ang akala niya kasi lahat ng lalaki katulad sa tatay niya na kaladkarin, no? Hindi niya alam na ang pangulo natin kahit pakitaan mo man yan ng mga sexing babae sa harapan, hindi niya yan papatusin dahil ang pangulo namin ay isang matino na lalaki at talagang may prinsipyo. Iisa lang ang mahal, walang iba kundi si Evelisa. Kaya bigong-bigo si Sara Duterte sa kanyang ninasa. Pinagnasaan niya ng husto ang ating Pangulo. Pero hindi niya ito nakamit. Hindi niya nakuha ang ating Pangulo. Kaya ang resulta, galit na galit siya. Sobra ang kanyang galit na naramdaman dahil hindi siya pinansin ng ating Pangulo. No? Yan, sabi nga ni Sara noon, baka magkaanak uli si PBBM. Yes, tama ka, Ana. Yan yung ibig niya sabihin eh. Na, di ba sinabihan niya si PBBM, Apo, mag-ingat ka. Dahil merong kapag nasa power ka na, may mga babae attracted sa power. Baka madagdagan yung anak mo. She speaks about herself. Yung tinutukoy niya doon ay ang sarili niya. Exactly. Yung sarili niya ang kanyang tinutukoy. Diba? So mga kaibigan, kung ang Pangulo natin ay weak, kung ang Pangulo natin ay katulad kay Duterte, malamang sila na ni Sara ngayon. Malamang silang dalawa na ni Sara Duterte ngayon. At malamang walang gulo na nangyayari ngayon sa Marcos at Duterte. Diba? Pero ang Pangulo po natin ay matinong lalaki at hindi po siya papatol sa isang babae na may asawa na rin at may mga anak. No? So, yun po mga kaibigan ha, ulitin natin. Tingnan nyo yung ulo ni PBBM, umiiling, ayaw niya. Ayaw niya. Diba? Ayaw niya. Ayaw niya kay Sara. No? Kasi mga kaibigan, isa lang ang babae sa buhay niya. Walang iba kundi si Evelisa. No? So, eto pa. Sabi niya, I hope, sir, you miss me as much as I miss you. Grabe no, babae na talaga ang nagpo-propose. O yan, no? Tinukso pa si PBBM, mo. I hope, sir, you miss me as much I miss you. Di ba? So, siya na po, no? Siya na po ang nagbigay ng hindi lang motibo eh. Kasi vocal siya eh sa pagsasabi. Very vocal siya sa pagsasabi na mahal niya si PBBM, no? Very vocal siya. So, ang babaeng nagmamahal, proud ipagsigawan sa buong mundo ang kanyang nararamdaman sa taong minamahal. Ang akala ni Sara ay may pagtingin din si PBBM sa kanya dahil sa pinakita nitong pag-aalaga sa kanya noong panahon ng eleksyon. Pero ang katotohanan ay mabait lang talaga si PBBM sa lahat ng tao. Ginawa ni Sara ang lahat ng pag-aakit kay PBBM pero hindi niya ito nakuha. Mula noon ay galit at hate na ni Sara. Hate na hate ang nararamdaman niya kay PBBM dahil sa sobrang pagkapahiya.
Akala niya kasi ay kaya niyang tuksohin si PBBM para mahulog sa kanyang trap, pero likas na tapat ang Pangulo kay F. Elisa kaya hindi niya ito pinatulan. Nainsulto si Sara dahil siya na nga ang nagpakita ng motibo pero tinanggihan pa siya. Magmula noon, wala nang ginawa si Sara kundi lalong mamuhi kay F. Elisa dahil sa inggit. Kaya naman kahit anong paratang na lang ang kanyang binabato kay F. Elisa. Yan po mga kaibigan, no? So it's all about love, no? Love at pagiging broken-hearted ni Vice Presidente Sara Duterte. Pagiging broken-hearted niya, siya ay naging bitter, no? Naging ampalaya dahil sa pagkabigo sa pag-ibig, no? So, ah, oo. Alam mo, ako, alam mo yan, mahal kita. If you notice mo, noong during the campaign, doon po kami naging magkaibigan ni Apo BBM. And nakikita ninyo sa mga footage kapag meron rally, magkatabi kami. I love you more. Nagkatawanan kami kasi merong mga private jokes between and noong malapit na matapos yung kampanya, nagtuli niya sabi ko, Apo, when you become president, sabi ko, mag-ingat ka dahil there's a certain segment of the female population that is attracted to power. So that is how we developed our friendship. And as I said, I want you all to know, Michael si Apo. Diba? So yung babaeng nagmamahal, mga kaibigan, kaya proud na proud siya. Kaya niyang sabihin sa buong mundo na mahal niya si Apo PBBM. Kaso hindi siya pinatulan. As yun nga, nagalit siya, mga kaibigan, napahiya siya dahil hindi siya pinatulan. So magmula noon, grabe ang tindi na ng galit niya sa mag-asawa. Hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagtataka, mga kaibigan? Saan niya hinuhugot yung tindi ng kanyang galit sa mag-asawa? Yung wala namang ginawa ang mag-asawa sa kanya na mali. Panahon pa na hindi pa si Duterte na pupunta sa dahig, grabe na ang tindi ng galit niya sa mag-asawa. Eh, lalong-lalo na kay F. Elisa. Palagi niyang binabanggit si F. Elisa, palagi niyang sinisiraan. Di ba? Hindi ba kayo nagtataka? Mga kaibigan, common sense. Kitang-kita po ang pagsiselos niya. Kitang-kita po yung galit niya dahil hindi po siya pinatulan ng ating Pangulo. Dahil iisa lang ang gusto ng ating Pangulo, iisa lang ang mahal ng ating Pangulo at walang iba kundi si FL Lisa Marcos. No? Kaya kahit siguro makita niya kung anong gagawin ni VP Sara Duterte, hindi niya yan papatulan dahil matinong lalaki ang ating Pangulo. At hindi siya katulad ni Duterte na bastos, na kapag may babae, ayan, papatol ka agad. Siguro yung poste, lagyan mong palda, papatulan niya. No? Pero ang ating Pangulo, si PBBM, mga kaibigan, tinukso na siyang lahat, pinakitaan na siya ng motibo, pinagkalat na ni Sara Duterte na mahal niya si PBBM sa buong Pilipinas, sa buong mundo, pinagkalat na niya na mahal niya si PBBM. Pero, dead ba? Dead ma lang sa kanya si PBBM. Dahil ang Pangulo natin ay mabuting asawa, mabuting ama, mabuting tao, at may takot sa Diyos. Yan po ang katotohanan, no? Kaya si VP Sara Duterte ay nanatiling bigo. Bigo sa pag-ibig na kanyang inaasam.
si VP Sara Duterte ay nanatiling bigo, no? So, palabas na natin 'tong, bigo po siya 'no, nanatili siyang bigo. In her eyes, she saw hope. Sarah's heart, a love blaze, a love she bravely proclaimed to the world, a feeling reserved solely for PPBM. In her eyes, she saw hope, an illusion that PPBM also harbored feelings for her. Its concern and attention during the election period gave her false hope. But the truth is, PPBM is simply capable of being polite and kind to everyone. Sarah did everything she could, pouring her heart into attracting PPBM, but she failed to win his love. The failure brought bitterness, anger, and resentment due to the intense shame she felt. In her mind, she thought she could seduce PPBM, that he would fall into her traps. But the president is naturally loyal to FL Leza, so he did not entertain Sarah's attempts. The rejection was a huge slap in the face. Sarah was the one who showed her intentions, yet she was still rejected. From then on, her heart was filled with anger towards FL Liza, so she throws any accusation at her. In her frustration, she accused FL Liza of wanting to have her killed, a result of her extreme anger and insult. She cannot accept that even though she is younger and, in her opinion, more beautiful, she did not win the president's heart. This is a huge mistake because the president is not a womanizer. PPBM is not like his father Duterte, who seems to want to pursue every woman. PPBM is a man loyal to his wife, not tempted by others. This is the reason for Sarah's intense anger towards PPBM, rooted in a love she could never possess. Because there is only one woman in PPBM's heart, none other than FL Liza Marcos, the one who won the president's heart. Sarah is super jealous of FL Liza because PPBM is so handsome, takes care of FL, is a very good husband and father, is very intelligent, and very kind. So Sarah is very disappointed in PPBM, and she cannot accept that she was rejected by the man she dreamed of possessing. Lesson: there are women who cannot accept failure in love, so the result is that they will do everything to get revenge. Have you noticed the intensity of Sarah's anger towards the first couple for no deep reason? Even before her father was arrested, Sarah's anger towards the first couple was already severe, and that is due to failure in love. If PPBM had only given in to her, there would probably be no conflict between the Marcos and Duterte families now. Ayaw niya, piniling siya, ayaw niya. I miss you daw. Alam mo yan, mahal kita. If you notice noong during the campaign, doon po kami naging magkaibigan. Mahal niya, mahal daw niya. Nakikita ninyo sa mga footage kapag meron magkatabi kami. So nagkatawanan kami kasi merong mga private jokes between me and him. And noong malapit na matapos yung kampanya, I told him, sabi ko, Apo, when you become president, sabi ko, mag-ingat ka. Dahil there's a certain Siya yun. female population that is attracted to power. Siya yun. So that is how we developed our friendship. And as I said, I want you all to know, mahal ko si Apo. Kaya nagkakaroon tayo ng away, Marcos and Duterte. Kasi hindi siya pinatulan. Kung pinatulan lang siya, kung sana pinatulan siya ni PBBM, walang away ngayon ng Marcos at Duterte. Kaso hindi siya pinatulan. Kaya galit na galit siya. Naninira. At gusto niyang patalsikin sa pwesto. Pero kung pinatulan sana siya ng Pangulo, walang ganito. Walang Sara Duterte na galit
sa Pangulo kung pinatulan siya ni PBBM. Ang kaso, hindi siya pinatulan. Diba? Kasi ang Pangulo natin ay mabuting tao at isang lalaki na isa lang ang gustong asawa, isa lang ang mahal. Yan po mga kaibigan, ang buong katotohanan. No? Yan po ang katotohanan mga kaibigan. No? O sabi ni Ramil Reyes, ate, baka nakakalimutan po natin na mas malaki ang botong nakuha ni BP Sara kay PBBM. History yan at dahil sa Duterte kaya siya nadala ng tao. Okay, sagutin kita. Maganda yan. Ramil Reyes, alam mo ba na ang boto ni Sara Duterte ay 1 million only? 1,000,000 lang ang boto ni Sara Duterte. Alam mo ba yun? Ito Naku, umulan, no? Umulan. Okay. 1,000,000 lang ang boto ni Sara. Alam mo kung bakit? Si PBBM, ang boto niya 31 million, no? 31.6 million. Okay. Si PBBM, hindi siya pwedeng iboto ng mga dilawan. Kasi ang dilawan, never again to Marcos. Lalong hindi naman siya pwedeng iboto ng Pinklawan kasi ang Pinklawan ang binoto si Lenin. At lalong hindi naman siya pwedeng iboto ng mga DDS kasi ang binoto ng mga DDS, si Isko Moreno. Nandun nga sina Mocha Uson, sina Vivian Velas at sinasabi nila na wag na mag-isko tayo kasi ayaw ni Duterte, ayaw ni PRRD kay PBBM kasi bangag daw, etc. etc. Tapos siniraan din siya ni Duterte mismo So ibig sabihin lahat ng DDS, walang bumoto kay PBBM na DDS. Wala. Walang bumoto na dilaw kay PBBM, walang bumoto na pink kay PBBM, walang bumoto na DDS kay PBBM. Ang lahat ng bumoto kay PBBM na 31.6 million ay puro loyalista, puro Marcos supporters. Ngayon, bakit lamang si Sara Duterte naging 32 million siya? Kasi yung 31 million na solid votes ng loyalista at ng mga Marcos supporters, ibinigay natin kay Sara. Ibinigay natin kay Sara. Kaya naging 32 million siya. Ngayon, yung 1 million na sobra, yun lang ang boto ng DDS. Yan lang ang boto ng DDS. Ganyan lang kakonti ang mga DDS. Kaya si Sara ay lumamang ng 1 milyon. Kasi nga, 1 milyon lang talaga sila. Make sense? Yan ang dahilan mga kaibigan. Kasi eto. Sige, tanongin ko kayo, no, mga DDS na nandito. Mga DDS na nandito. Si PBBM ba, iboboto ba ng dilawan? Siyempre hindi. Si PBBM ba, iboboto ba ng pink? Siyempre hindi. Si Lenny nandyan. Si PBBM ba, iboboto ba ng Maka Duterte? Siyempre hindi. Nandun sila kay Isko. At si Duterte mismo ang nagsabi, huwag iboto si PBBM. Weak leader. Kasi ganyan-ganyan. Ang dami nang sinasabi. So yung mga DDS, hindi bumoto kay PBBM. Lahat ng DDS na kay Isko. Yung iba naman, nag-iba, no? Pero naka-isko lahat ng DDS. So si Sara Duterte, naging 32 million dahil yung boto natin na solido, 31 million na bibigay natin kay PBBM, Marcos loyalists, Marcos supporters yan, binoto din natin si Sara. Kaya siya naging 32 million. Ngayon, yung 32.2 million ni Sara Duterte, ibawas natin yung 31.6 million dyan, or kay 31 million na lang, ang matitira kay Sara, 1 million only. Yan lang ang boto ng mga DDS. 1 million lang ang mga DDS. Real talk tayo dito. Walang personalan, real talk. Walang sugarcoating, walang kasinungalingan. Ang bumoto kay Sara, 1 million lang ang DDS. Nagpapatunay na kaunti lang talaga ang mga DDS. 1 million lang kayo. Diba? 1 million lang kayo. Panahon ni Duterte, nakakuha siya ng 16 million. Kaninong boto yon? Marcos? Marcos supporters yun, madami. Marcos loyalists.
Bakit 16 million lang? Kasi yung iba na kay Miriam Defensor Santiago. Pero bakit mas binoto ng mga loyalista si Duterte? Kasi si Miriam may sakit na. Pangalawa, si Duterte ay inendorso ni Amy at ng mga Marcos at ipinartner pa kay PBBM, ALDAB, Alyansang Duterte, Bongbong. Diba? At pangalawa, bakit mas pinaboran si Duterte ng mga loyalista? Bakit siyang binoto? Binola niya ang loyalista, binola niya. Sa lahat ng kanyang kampanya, sinasabi niya, pinakamagaling na Pangulo, Marcos. Kahit bigyan pa ako ng 20 years, hindi ko malalampasan si Marcos. Sabi pa niya, yung kanyang biyayang dagat, ang ganda. Yung kanyang masagana 99, ang ganda. Yun yung time na hindi tayo nag-angkat ng mga bigas, yan, ganyan-ganyan, bla bla bla. Tapos binola pa niya, yung tatay ko at saka si Marcos Senior, close ally. My God, binola niya ang mga loyalista. Kaya nauto naman ang mga loyalista, ibinoto siya. See? Kung titingnan mo, walang DDS. Ang DDS nandun lang sa Davao. Lokal. Lokal kayo. Lokal kayo. Walang DDS. Lokal kayo. Taga Davao lang kayo. Pero ang Marcos, since 1949, nandyan na si Ferdinand Marcos Sr., kongresista, naging senador, naging Pangulo man ng Pilipinas since 1965 hanggang 1986. Kaya ang daming nakakilala sa kanya, well-known ang kanyang pangalan. Kaya magpasalamat kayo dahil binola ni Duterte ang mga loyalista. Kaya nanalo si Duterte. Kasi sinuportahan siya ng mga loyalista. Kaya nakakatawa, no? Nakakatawa na ngayon, nung nanalo na, nung naging presidente na si Duterte, aba, lumaki ang ulo. Nung panahon naman na si PBBM na ang tumatakbo na Pangulo ng Pilipinas, siniraan. Siniraan niya dahil ang gusto niya tumakbo si Bongbong at saka si Sara. Grabe no, walang hiya. Samantalang pagkatapos niyang gamitin ang mga Marcos para maging presidente siya ng Pilipinas, gano'n ang ginanti niya. Walang hiya talaga. Hindi naman kilala ng Duterte. Ako nga mismo taga Mindanao eh. Taga Mindanao ako, Misamis Oriental.